Sabi nila ang pag-aasawa raw ay tulungan. Pero para kay Maya, pakiramdam niya ay mag-isa niyang binubuhat ang mundo. Araw-araw siyang puyat, pagod sa trabaho at ubos sa gawaing bahay. Habang ang asawa niyang si Mark, laging may sariling mundo. Ilang beses sinubukan ni Maya na kausapin si Mark. Nagmakaawa siyang tulungan siya na kailangan niya ng katuwang. Lahat naman ng asawa na papagod, Maya. Ang arte mo, naglalaro lang naman ako pampatanggal stress. Sa bawat sigaw ni Mark, unti-unting namamatay ang pagmamahal ni Maya. Sanay si Mark na nagagalit at nanunumbat si Maya. Kaya nung bigla itong tumahimik ng ilang linggo, inakala niyang nanalo siya. Inakala niyang natanggap na ni Maya ang sitwasyon. Hindi niya alam ang katahimikan ng isang babae ang pinakadelikadong senyales. Nung umalis si Maya kasama ang anak nila, gumuho ang mundo ni Mark. Walang mainit na kape sa umaga, walang malinis na damit, walang nag-aasikaso. Narealize niya na hindi pala siya ang haligi ng tahanan. Si Maya pala ang nagtatahi ng pamilya nila para hindi magkawatak-watak. Makalipas ang ilang buwan, nakita niya ulit si Maya. Ibang-iba na ito. Maaliwalas ang mukha, nakangiti, at mukhang payapa. Gusto sana siyang lapitan ni Mark para humingi ng isa pang pagkakataon, pero nung makita niya ang ngiti ni Maya, umatras siya. Na-realize ni Mark na ang kapayapaan na nakikita niya kay Maya ngayon ay dahil wala na siya sa buhay nito. Lesson: huwag mong hintayin na mapagod ang taong walang ginawa kundi unawain ka. Dahil kapag ang babaeng laging nagrereklamo ay biglang tumahimik at umalis, hindi na yan babalik. Naubos na ang pasensya, naubos na rin ang pagmamahal.